Bawat issue, aalamin. Bawat usapin, tatalakayin. Magandang araw po sa ngalan ni Joel Villanueva. Ako si Alex Tingsay at sa agenda ito tayong lahat. Kasama, kaisa, may pakialam, higit sa lahat, may malasakit. Lingid sa kaalaman ng karamihan, mayroong isang disorder o diferensyang ilan na tunay ngang nag-aasam ng atensyon sa ating lipunan. Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD. Ito ang kondisyon na nakakaapekto sa milyong mga Pilipino. Ngunit ano nga ba ang ADHD? Gaano nga ba kahalaga na mapag-usapan ng agenda ng ADHD at tamang pagharap sa kondisyon na ito? Ano-ano nga ba ang programa ng ating gobyerno para sa ganitong klaseng kondisyon? Yan ang ating pag-uusapan, tatalakayin, kasama si Binibining Jojo Nepomuceno ng ADHD Society of the Philippines. Sa agenda natin ito. Bigyan daan muna natin ang ilang mga komento at mensahe mula sa ating mga kababayan sa social media. Mula kay Elvin Alaska. Magandang araw po, palagi po akong nanonood ng agenda. Marami po akong natututunan, lalo na pagdating sa mga issue katulad ng endo at iba pa. Mula naman kay Eman Adriano, the best po ang agenda. Keep it up. Marami po kaming napupulot na magagandang aral. Mula naman kay Noli Santos, maraming salamat po agenda kasi nabibigyan niyo po ng pansin ang mga issue na mahalaga sa aming mga simpleng tao, katulad ng issue ninyo sa hemophilia, kahirapan at mga usapin sa trabaho. Marami po salamat sa inyong mga post sa aming fan page at magtiwala po kayo na patuloy po namin pagagandahin ang aming programa para po sa inyo. At patuloy lang po kayo magpadala ng mga mensahe at komento sa aming Facebook page sa www.facebook.com/agendatv. ADHD ay isang neurodevelopmental disorder. Dito sa Pilipinas, isa ang kondisyon ng pagkakaroon ng Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD sa hindi masyadong nabibigyan pansin ng marami. Dahil sa kakulangan ng sapat na kaalaman at kamalayan tungkol sa kondisyon na ito. Maraming tao na mayroong ADHD ay kadalasang hindi naintindihan at hindi nabibigyan ng kaukulang medical treatment. Ano nga ba ang ADHD at ano-ano ang mga hamon na kinakaharap ng bawat individual na mayroong ganitong klase ng kondisyon? Panoorin po natin ang agenda report. Pasaway, malikot, matigas ang ulo, pilyo, o di kaya'y mahina. Ganito kung bansagan at isalarawan ng ilan ang mga kabataang nagtataglay ng kakaibang klaseng kakulitan at kabagalang tumanggap ng kaalaman, KSP o kulang sa pansin. Sa isang samahan o barkadahan, ito ang kalimitang nagiging biro sa isa't isa. Ito ang kolokyal na termino sa isang taong nag-aasam ng atensyon sa mga tao sa kanyang paligid. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan, mayroong isang disorder o diferensyang ilan na tunay ngang nag-aasam ng atensyon ng ating lipunan. Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD ang tawag sa ganitong uri ng kondisyon. Ang Attention Deficit Hyperactivity Disorder or ADHD ay isang neurodevelopmental disorder na may mga behavioral characteristics in the form of inattention, hyperactivity, and impulsivity. In ADHD as a neurodevelopmental disorder, believed to be a strongly genetic or inborn condition. Ito ang sakit na hindi lingid sa atensyon ng maraming Pilipino. Sa datos ng ADHD Society of the Philippines, aabot sa 1,046,314 na mga Pilipino ang may kondisyon na ADHD. Kasi usually, iba pag 3 o 4 o below 4 years old, yung pagka-energetic nila,
ano siya, yung hyperactive nila is parang mahantulad mo muna sa, kasi yun yung usual growing up, di ba? Yung malikot yung mga bata. So minsan is difficult na sa mga doctors, sa mga experts po natin, na pag ma-hire mga 5 or 6, doon pa lang nila daw makikita talaga if this person at kung mga bata ay may ADHD. Ayon sa pag-aaral noong 2013, 76% ang tsansa na mamamana ng mga anak ang pagkakaroon ng ADHD mula sa kanilang mga magulang. Kwento nga ni Dr. Jocelyn Eusebio, isang developmental pediatrician at child development consultant. Para maintindihan natin ng husto, ito yung batang sobrang likot, parang punong-puno ng energy at hindi siya napapagod. Tapos yung kanyang focus or concentration ay maikli lang. Ang dali-dali niyang madistract, kaya madalas hindi niya natatapos kung ano yung pinapagawa. Wala o hirap sa focus, maiksing atensyon, hirap sumunod sa isang instruksyon, pawang walang konsepto ng pagkakaorganisa ng mga bagay-bagay, malilimutin, hindi mapakali o may kakaibang kalikutan, hirap gumawa ng tahimik, may kakaibang kadaldalan. Ilan lamang ang mga ito sa sintomas ng ADHD. So, sabi nga nila, as early diagnosis, mas maganda. Pero, according sa mga expert po natin, before 7 po talaga, usually, makikita mo talaga yung signs and symptoms. Ang ADHD kasi mapipinpoint mo, gawa ng extent because of the extent of the inattention and the extent of the activity level. So it's a level. All children are active at a certain level. But when you take a look at the ADHD, they're extremely active and beyond the norms of what is expected at a particular age. Tatlo ang klase ng ADHD. Maaring inattentive ka lang at hindi ka malikalig o hyper. Mas kilala ito bilang ADD. Hyperactivity o impulsivity na walang kasamang inattention naman ang pangalawang uri. Maaari rin namang pareho kang nagtataglay ng hyperactivity at inattention. Ito ang ADHD. And there are criteria which are given in the DSM-5. But you will see that these criteria are some behaviors that other children exhibit. But it is the intensity and the extensiveness and the duration. Because with ADHD, it's lifetime. It's lifetime. It's not something that they catch and then they get cured with. Dito sa Cabuyao, Laguna ay nakilala namin ang 8 taong gulang na si Eunice. Anong pangalan mo? Cristela. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Micaela. Maliban sa pagiging mahiyain, kapansin-pansin ang kanyang kawalan ng atensyon at kalikutan habang kinakausap. Anong grade ka na? Grade 2. Saan ka nag-aaral? Sa set 7, Bay 5. Marami ka bang friends sa school mo? Hindi inaasahan ni Neil na nagtataglay ang kanyang anak na si Eunice ng kondisyon ng ADHD. 3 taong gulang lamang si Eunice nang kanilang mapansin na nagtataglay ng mga kakaibang kilos ang anak. Hindi siya tumitingin sa amin pag kinakausap namin siya. Hindi siya nagfo-focus. Minsan, binibiro ko siya, hinahawakan ko yung ulo niya para tumingin sa akin. Pero yung mata niya, pag ganun. So, doon ako medyo kinabahan. Pero sabi ko, Lord, ayoko. Wag ganun, wag ganun. Madalas magsumbong ang mga naging guro ni Eunice tungkol sa kakaibang likot nito. Hanggang sa dumating ang araw na wala nang ganang pumasok ng eskwela si Eunice. Doon napag-alaman ni Neil na isang guro ng kanyang anak ang sinaktan o mano ito upang disiplinahin. Ang complaint sa amin normally is, hindi siya naupo. Palakad-lakad lang siya na parang bisor. Tapos hindi siya nagsusulat, hindi siya nakikinig. Kaya parang pinagdugtong-dugtong namin, pare-pareho ang complaint. Matapos magpatingin sa isang eksperto, nakumpirma nga ni Neil na ang kanyang anak nga ay mayroong ADHD. Hindi ito naging madali para sa kanilang mag-asawa.
Awa ang kanilang naramdaman, ngunit pinilit nilang maging matatag. Kahalo eh. May awa, may tanong, bakit? Hindi ko alam kung anong gagawin ko, paano magsisimula. Ang hirap lang magsimula, bakit? Ang dami mong tanong na bakit nagkaganon, bakit yung anak ko? Bakit hindi na lang ako? Bakit ganun? Dahil nga sa naging karanasan ng kanyang anak sa isang ordinaryong pampublikong paaralan, nagpa siyang mag-asawa na ilipat na lamang ito sa isang special school. Sabi ng doktor, huwag niyo ipapasok sa public school. Kasi hindi siya ma-handle ng teacher. Kailangan niya talaga ng yung school na nirekomenda sa amin. Pero yeah, since medyo may kamahalan siya, dito na lang mula sa private school na merong special education. Kahit pa paano, naka-focus naman sa kanya. Aminado mang may kamahalan sa isang special school, pinipilit pa rin ni Neil na maitawid ang kanyang anak sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa isang call center agency. Kinakailangan ni Neil na maging matatag bilang padre de pamilya. Love from the Lord. Tapos, pag everyday kasi makikita mo yung pamilya mo na nag-struggle, it's really hard. Pero, with God's grace, nakakaahon kami, nakakaraos kami everyday. Although, it's hard, pero nakakatulong everyday na kasama mo yung pamilya mo, nakikita mo yung mga anak mo, na lalo kapag nakaka-score sila ng maganda sa school, papakita nila stars sila. Malaking pera ang kinakailangan upang ma-diagnose ang pagkakaroon ng ADHD ng isang bata. Para sa mga eksperto, kahirapan pa rin ang itinuturong dahilan kung bakit marami ang hindi nalalaman na mayroong ADHD. Kaya naman marami sa mga naghihikaw sa buhay ang walang kamalay-malay na maaring nagtataglay sila ng ganitong kalagayan. Ang isang child na may ADHD, ang isa sa unang step na kailangan ng gawin ng pamilya niya ay ipag-diagnose siya, either sa psychologist or sa developmental pediatrician. At yan palang unang step na yan, mahirap na yan para sa pamilya. Una dahil mahirap kumuha ng schedule sa developmental pediatrician kasi kakaunti lang sila sa Pilipinas. Pangalawa, yung presyo. Medyo mahal. Kasi, yung mga may kaya, andyan ang developmental pediatrician, andyan ang OT, andyan ang ABA, lahat yan nagagawan ng paraan, pero mahal. Sa Quezon City naman, nakilala namin si Rhea. Mayroon siyang 3 mga anak. Dala ng kakaibang kutob sa kakaibang kilos ng kanyang bunsong anak. Nagsimula si Rhea na magsaliksik sa internet ng impormasyon ukol sa maaaring kondisyon ng kanyang anak. So doon pa lang, nalaman ko na parang sabi ko may problema. Parang kami mag-asawa, parang may something sa anak natin na tumutugma dito sa sinasabing ADHD. Nag-internet ako, tapos nag-message ako sa mga doktor ko, kaya mga parent na nakikilala ko, nag-message ako sa kanila. Tapos nag-reply naman sila. Sa internet niya nakilala ang ADHD Society of the Philippines. Sa tulong ng mga eksperto ay napag-alaman niya na hindi ADHD kundi mild autism ang kondisyon ng kanyang bunso. Pero ang pangalawang anak pala niya na si DJ ang nagtataglay ng ADHD. Hindi ko naman nahirapan tanggapin eh. Kasi yun nga gusto ko, yung malaman ko. So para sa akin, tsaka sa asawa ko, hindi sa amin problema yung pagtanggap. Sabi ko nga, mas maganda pa na malaman para at least alam mo kung paano mo i-handle yung anak mo, alam mo kung ano yung mga magiging problema niya pagdating ng araw. Gaya ng ibang batang mayroong ADHD, kadalasang reklamo ng mga guro si DJ. Mula sa sariling pag-aaral ay mas naunawaan ni Rhea ang kalagayan ng kanyang anak. Naging doble ang kanyang suporta dito at kasabay nito ang doble ring tiyaga at effort. Gumagawa ko dito sa bahay ng mga written practice niya sa pagbabasa. Yun lang naman kasi more on school problem kami. Kasi talagang doon talaga sila walang pasensya sa school, yung matagalang
pakikinig, pag-upo, pagsulat. Yun talagang pinaka-problema talaga nila. Minsan, pag hindi naintindihan ng teacher, yung hindi mo talaga pinapaliwanag, nagiging dahilan ng pagbagsak. So, parang kung pababayaan mo, sa magulang, talagang babagsak yung bata. Nanatili si DJ sa pampublikong paaralan, bagamat hindi maiwasan ang minsang mga reklamo tungkol sa kakaiba nitong kakulitan. Yun, may mga reklamo yung teacher na minsan daw na nakakapanakit. Siguro sa isang linggo may isa, may dalawa. Gumawa ng sariling paraan si Rhea upang maunawaan ng mga guro ni DJ ang kalagayan nito. Personal niyang kinausap ang mga guro at ilang kaklase nito. Naglagay din siya ng ilang impormasyon tungkol sa ADHD sa bawat kwaderno ng kanyang anak. Alam ko na may kakulangan yung school, so ginawa kong mag-provide ng mga written para sa teacher. Binigay ko, nag-print ako, sabi ko, ma'am, baka gusto niyo pong basahin para at least alam niyo po kung anong gagawin ninyo sa anak ko kung sakali man. At saka kung ano po yung mga ganitong kaso para kung may mga iba pa kayong batang ma-handle, at least alam niyo kung paano niyo sila maintindihan, hindi kayo mahihirapan. Sa kabila ng pagkakaroon ni DJ ng ADHD, angat pa rin ito dahil siya ay nananatili sa top section ng eskwelahan. Sa katunayan nga, isa siya sa mga pambato ng kanilang eskwelahan sa mathematics. Araw-araw man ang pagsubok ni Rhea sa kalagayan ng dalawa niyang anak, nananatili ang kanyang kalakasan dahil sa pagmamahal niya dito. O at least ngayon, alam ko kung anong gagawin ko. Yung mga paano mo siya intindihin, paano mo siya pagtitimpian, kung halimbawa sa sobra na siyang malikot. Para sa National Council for Disability Affairs, kakaunti lamang ang treatment na available dito sa bansa. Maliban dito, bilang lang din ang mga developmental specialist na maaaring tutulong sa mga mayroong ADHD. Nagre-resulta ito sa hirap na pagpapaschedule ng appointment at kamahalan ng konsulta. Since ito ay isang condition, napaka-konti ng serbisyo na available para sila ay ma-address. Ngunit kung ito ay, sana ito ay mabigyan ng pansin, na magkaroon talaga tayo ng mga centers para ma-address yung mga ganitong klaseng condition. Hindi lang ang ADHD, pati na yung iba-ibang klase ng mental health conditions. Kaya dapat talaga maging aware tayo sa klase ng kondisyon na dumadapo sa atin. Tutulungan po natin sila through PhilHealth nga po na meron ngayong package, service packages wherein isa doon is yung neurodevelopmental type ng concern nitong package wherein may mga therapy po doon na equivalent na care of ng PhilHealth. Actually, yung mga batang may ADHD, kadalasan sila yung may average hanggang above average na IQ. Genetic o namamana ang kondisyon ng pagkakaroon ng ADHD. Subalit maraming batang Pilipino ngayon ang mayroong ganitong disorder pero hindi namamalayan o kung minsan hindi agad natutukoy ng pamilya. Ano-ano nga ba ang mga kaukulang treatment na dapat agarang ibigay para sa mga taong mayroong ADHD? At kumusta nga ba ang suporta ng pamahalaan sa pagtataas ng kamalayan ng lahat tungkol dito sa ADHD? Nagbabalik po ang Agenda Report. Sa Pilipinas, tinatayang mayroong 50 to 65 na mga estudyante sa isang klase dahil nga sa pinaniniwala ang malaki ang tsansang mayroong ilang batang nagtataglay ng ADHD sa isang klase. Malaking suliranin ang pagkakaroon ng malaking bilang ng mga estudyante sa isang klase. Ang mahirap kasi para sa mga guro natin ngayon, yung size ng classroom. Kung marami kasi tayong estudyante sa isang classroom, tapos sabihin mo ng may 2 or
kahit isa lang doon may ADHD, nagiging very challenging yung classroom. Malaki ring problema ang pagkukulang ng bansa sa pagkakaroon ng ilang pasilidad para mabigyan ng espesyal na edukasyon ang mga batang may espesyal na kondisyon. Sa katunayan nga, noong 2014, 620 lamang sa halos 34,000 na mga pampublikong paaralan sa bansa ang mayroong special education. Halos 239,000 naman ang mga batang may espesyal na kondisyon ang enrolled sa mga pampublikong paaralan pang-elementarya, ngunit 6,000 lamang ang purong SPED teachers na matatawag. Ang mga bilang na ito ang nagpapatunay na malayo pa ang kailangang gawin ng pamahalaan upang mapunan ang pangangailangan ng mga kabataang may espesyal na kalagayan, lalo na ang mga wala namang pinansyal na kakayahan. So aside from providing training and providing information to all our teachers, kailangan din may gawin ang ating gobyerno para maging mas ideal yung classroom size, yung class size, hindi lang para sa mga may ADHD, pero para din sa ibang mga estudyante. Ayon naman sa SPED teacher na si Grace Osho, malaki ang potensyal ng mga batang mayroong ADHD na mag-excel sa iba't ibang larangan dahil karamihan sa kanila ay nagtataglay ng kakaibang kagalingan. Ang ADHD parang more than what is normal. Kaya sila yung nagsistand out. Una, hindi sila mapakili, mabilis sila maboard. Tapos, pero nagsistand out din sila kasi mabibilis sila mag-isip, magagaling silang mag-come up with ideas. Very creative ang mga batang may ADHD. Tapos, wala silang takot, kaya daring sila mag-try ng mga activities sa classroom. Sila yung mga daring mag-try ng mga bagong experiment, yung malalakas ang loob nila doon. A lot of the ADHD population are seldom identified as gifted because they are just identified as ADHD. So people don't anymore look for the possibility that they just might be gifted. Sa kabilang banda naman ay naniniwala si Teacher Grace na kulang talaga ang kaalaman ng mga Pilipino tungkol sa ADHD. Maging edukado yung mga teachers sa kung ano ang ADHD. Karaniwan kasi yung mga batang may ADHD, tinatawag lang natin silang yung malilikot, yung mga salbahe, mga tamad, yan. Lagi na ririnig namin from parents and teachers na yung mga batang tamad pero magaling naman pero tamad. Pero hindi natin alam na posibleng may ADHD na pala yung batang yun. Dagdag pa niya, ang maling pagbibigay ng katawagan o pagkakakilanlan sa ilang kabataang may ADHD ay maaaring magdulot ng pagkababa ng tiwala at tingin sa sarili. Ang iisipin ng batang to, lalaki siya na ang pag-iisip niya ako ay isang malikot at salbahing bata na walang kontrol sa sarili. Kasi yun yung madalas niyang maririnig sa mga guro niya, sa mga magulang niya. Yun ang madalas niyang maririnig. So, may effect agad yun sa self-esteem ng batang may ADHD. Posibleng mas maging problema siya sa classroom. Kasi kumbaga hindi niya nga alam kung paano tulungan yung sarili niya, tapos hindi rin alam ng mga nakakatanda sa paligid niya. So, siya mismo, kumbaga malilito siya anong dapat kong gawin. At yung iba sa kanila, nagiging behavioral problem lalo sa classroom. Hindi madali ang pang-araw-araw na buhay ng isang pamilyang may miyembro na nagtataglay ng ADHD. Kwento nga ni Dr. Marfina Chedoro, isang kilalang personal development consultant. Maari umanong magdulot ito ng matinding selos sa pagitan ng mga anak, ang kakaibang trato ng magulang sa anak na may ADHD. Kung isa lang ang may ADHD sa pamilya, yung atensyon lahat dun sa batang may ADHD, no? Either good, yung bang laging pagpasensyahan mo na lang kasi may ADHD siya, o kaya naman laging pinagagalitan. So yung mga ibang anak na walang ADHD, nagseselos din. Nagseselos kung ang mga magulang nila binibigyan ng lalong higit na atensyon yung batang may ADHD. Maliban sa selos, maaari rin daw magdulot ng away o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya ang kakaibang kondisyon na ito. May mga pagkakataon din daw na maaari itong magdulot ng paghihiwalay ng mag-asawa. Kaya naman,
Mahalagang malaman ng bawat mag-anak kung ano ba talaga ang ADHD upang mas maintindihan ang ganitong kalagayan. Kailangan malaman ng lahat, mga magulang at saka yung mga magkakapatid, kung ano ba talaga ang kondisyon ng ADHD. Sapagkat yung tao, yung bata o kaya yung adult na may ADHD, hindi naman niya ginusto yun eh. Basta hindi lang niya, he cannot stop himself, hindi niya mahinto ang sarili niya. Basta impulsive. Basta gagawin niya. Isa sa mga hindi alam ng karamihan ay marami sa mga ADHD ang nabiyayaan din ng ibang klaseng kagalingan. Sa katunayan, ilan lamang sina Albert Einstein, Isaac Newton, Thomas Edison, Winston Churchill at John Kennedy sa mga sikat na personalidad na mayroong ganitong klase ng kondisyon. Ang ADHD is greatly misunderstood. Ang iba pa rin ang iniisip nila, ADHD. Pag ADHD, biglang sabihin malikot ka o hyper ka. Pero ADHD is so much more than that. Actually, yung mga batang may ADHD, kadalasan sila yung may average hanggang above average na IQ. Naririyan din ang 2008 8-time Olympic gold medalist swimmer na si Michael Phelps na na-diagnose na mayroong ADHD mula pa noong siya ay 9 na taong gulang pa lamang. Kung talagang sila ay magagabayan, sila ay mga high achievers, itong mga batang ito. Because, meron silang very high intellectual capability na kung sila ay mamamanage at early age, ito ay magiging puhunan nila para sila ay magtagumpay. Lingid nga sa kaalaman ng karamihan, normal man o hindi, may kondisyon man na ADHD o wala, ang bawat nilalang sa mundong ating ginagalawan ay may karapatan na dapat respetuhin, mahalin at intindihin nang sa gayon ay makamtan natin ang katahimikan at pagkakaisa. Ngayong darating na Oktubre ay gugunitain ang ADHD Awareness Month. Naway sama-sama tayong makiisa, makisama, mangialam at magkaroon ng malasakit sa ating mga kababayang nagtataglay ng Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kids that have ADHD have average to above average capabilities. So bakit mo siya ilalagay sa isang special class, di ba? Mapalad po tayo sa araw na ito dahil makakasama natin si Miss Jojo Nepomuceno, isa pong SPED educator, founder of Educare Learning Center at isa ring educational therapist. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po sa inyo po. Well, Jo, marami sa mga tao may taglay na ADHD at ang iba ay hindi alam kung paano ito i-approach, lalo na sa medical treatment. Ano? So, bigyan mo mga kami ng paliwanag. Ano ba itong ADHD o yung tinatawag na Attention Deficit Hyperactivity Disorder? Yung Attention Deficit Hyperactivity Disorder po ay nangyayari po sa about 6 to 8% of our population. So malaki rin yung numero, no? So kunyari nasa klase tayo, there's about siguro 3 o 2 sa isang klase, no? Kasi malalaki ho yung mga numero ng klase natin. You have 40. Yung anak ko po was in a class na 40 sila sa isang klase. Meron hong iba-ibang type siya. Meron ho tayo tinatawag na inattention. Meron ho yung hyperactive, impulsive, meron naman ho yung combination. No? So, recently po, naglabas ho ang DSM-4, yung I don't wanna go medical kasi po hindi naman ho ako doktor, no? I'm more of an educator at bilang magulang rin po, no? Na meron ho akong anak na may ADHD. Ang nangyayari po kasi is nagkakaroon ng difficulty sila sa classroom. No? So, because of the yun nga, yung sinasabi nga hyperactivity or impulsivity or yung sinasabi natin inattention. Sa inyo pong karanasan, ano po ba mga sintomas ng isang individual na nagkakaroon ng ADHD? Sa akin po bilang magulang, no, siyempre sa akin kasi nag-iisa ho yung anak ko, no. And nung maliit po siya, medyo malikot, no, kasi mga 3-4 years old, napansin namin na parang nahirapan siyang
sa letters, no, numbers, ganyan. Tapos malikot siya sa classroom, no. Maliban doon, parang madali makalimutin din, no. So yun yung mga napansin ko. Actually, ang nag-call ho ng attention sa akin ay isang developmental pediatrician. Kasi nung time na yun po, nagle-lecture kami, tapos napansin po niya na si Dr. Joel Lazaro, no, sabi niya, parang medyo malikot yung anak mo. So, syempre, ako parang bilang magulang, medyo hindi ko po natanggap kaagad, no. Sabi ko, hindi, ano lang yan, normal lang yan, 3-year-old di ba? So, hanggang umabot ho sa point na mga 5 years old siya when nagkaroon na nga siya ng difficulty sa classroom. Kasi napansin na ng mga teachers niya na hindi siya mapakali, palagi ho siyang tumatakbo sa classroom, hindi mapaupo. No? When you say hindi mapakali, yun ba'y parang it's almost impossible to keep him sitting in a certain specific time? They would sit down for a short time, no? Pero after a while, mapapansin mo na, yun na nga, tatayo sila. Fidgety, gano'n. Medyo fidgety sila. At saka yun na nga, yung makalimutin, no? At mahirap ho na ma-focus siya dun sa activity niya. Kasi kunyari, ang reading, writing, it calls a lot of mental effort to be able to sustain the information, di ba? So, doon sila ho nahihirapan. Siguro ang pinakasimpleng para maintindihan to, hindi ho sila hyperactive as it is, no? Ang nangyayari po, they have a hard time to stop, to think, and bago ka, titigil ka kasi mag-iisip ka muna bago mo gawin ang isang bagay. So, doon nagkakaroon ng problem. So, parang wala silang boundary? Not yung pag gusto impulsive, no? Hindi naman sa gusto niya, minsan hindi niya nga makontrol, no? Kasi I think medically, meron ho talaga nangyayari sa kanyang neurotransmitters po ang tawag nila. So, posible ba na hindi agad nadadiagnose yung ADHD at habang bata siya ay parang okay lang, but later in life, it will manifest? Totoo po yan. Madami po sa atin na hindi nadadiagnose dahil nga po kulang medyo may pagkamahal din po kasi magpa-diagnose, no? May mga sitwasyon na hindi na nila napapansin, no? So, at the same time, meron naman mga hospital na pwede rin namang dalhin sila, no, na nakakatulong din sa mga bata. Pwede niyo ba kami bigyan ng idea kung magkano nga yung mahal na sinasabi? More or less yung ballpark figure? Hindi ko po alam, pero I would think siguro a visit would cost about 3,000 to 5,000 siguro. Or more or less, no? Kaya lang importante mo kasi malaman dahil bilang teacher, ayaw rin ho namin at sinasabi ho namin to sa mga training, parent training at saka teacher training po namin na hindi mo pwedeng i-label ang bata unless na-diagnose siya by a developmental pediatrician, a psychiatrist, a psychologist, no? Ako napakarami pa lang mag-aano sa kanya. Pwede hong isa lang ho doon. Hindi naman kailangan lahat, no? Pero ang importante ho kasi bilang teachers or mga magulang, hindi mo i-label kasi parang hindi rin fair doon sa bata na sasabihin mo sa kanila na, ADHD ka kasi ang likot-likot mo. Hindi naman ho necessary. Pwede ho kasi, nangyayari ho ito during like sa bahay lang. So, ibig sabihin, at sa ibang settings, hindi. No? So, ibig sabihin, ang problema dyan ay nasa bahay at hindi dun sa eskwela. No? So, kailangan talaga malalim na observation. Hindi ko kasi ito parang, kunyari, magte-test siya, blood test, tapos alam mo na kung ADHD. Hindi ko gano'n, no? Kasi, ang nangyayari... Parang, you have to observe him in a longer period of time. Well, that's one. You have to observe in a longer period of time. At the same time, you also have to make sure that you've asked the teachers, you've asked the parents, you've asked, may mga questionnaires po yan, para malaman nga kung nangyayari ito sa ibang settings. Kasi kung sa bahay lang nga, iba. No? You have to address it there. You will have to watch out for yung mga unusual patterns na hindi normal. Na sinasabing hindi normal. No? Doon po sa inyong Educare. Educare po. Educare, no? It is a school for
Actually, it's a For center that uh-huh. provides intervention for individuals with ADHD and other disabilities. So ano pong ginagawa ninyo doon? Meron ho kaming one-on-one program. At the same time, meron ho kaming group program for students who may have difficulty coping with a big school and need more time to be able to finish their curriculum, let's say for a year. No? So I would presume support that talaga. This is part of the your SPED program, Yes. which sir. is supported by the Department of Education. Yes po. It's under a modular program po ito. At kailangan po kasi yung iba ho, parang nahihirapan sila pag madami sa classroom. They need more individual attention. More one-on-one More setting. one-on-one, oo. Uh-huh. Tapos lalo po kunyari medyo may severity yung kanyang disability, then yun yung kailangan ng one-on-one intervention. But at the same time, we also provide different programs, no? Not only special education. But we have languages, but ako kasi I've been in SPED for more than 20 years. So yun yung love ko eh. Yun talagang gusto kong gawin. And it has become my mission and my passion to be able to help individuals with special needs. I was told by one of the mothers who also have a son na mayroong ADHD. Yung anak nga niya ay magaling sa basketball. No? At pero minsan pagka yung bang parang hindi sila napipili para maging regular player, ganon. Yung bang rejection, it's a world of disappointment para sa kanila. So, yung ba ang characteristics ng mga ADHD? They seem normal, pero yung emotion nila is very fragile. Yeah, they're very sensitive. I would say a majority of the parents that I talk to would say, and sensitive sila. Actually, before the interview, I talked to my son, no, because my son is already 20 years old. So I had to ask his permission. Is it okay for me to talk about you? Kasi, this is a program. And so, inexplain ko sa kanya because I also want to be careful of how he would feel if I'm talking about him in public. Baka masamain niya, no? So okay pero naman. very open naman po siya because he's also been exposed to, God has blessed me so much, no, na yung anak ko ho, kasi nung umpisa, syempre, dadaan ho kasi ang mga magulang sa phases. Yung parang hindi niya matanggap. Ibang stages. Ibang stages yan, no? Denial, ganon, tapos acceptance, hanggang from acceptance, doon na nakakatulong na. And some would go through the denial for such a long time, no? Blessed po ako because I had the I took it up in special education in the University of the Philippines. So, parang na-expose ako. Sabi ko nga kay Lord, thank you na parang bakit ako nag-special ed? I think this is because nga yun yung mission ko, no, na magkakaroon pala ako ng anak na may ADHD. And I'm proud to say that he's in college, he's doing very well in school. So when I talk to a parent who's newly diagnosed, I always say, there's always hope for children, no? And hindi ho talaga ganun lang. It's difficult in the beginning, but you start, like, sabi ko, tinanong ko siya, sabi ko sa anak ko, ano ba nakatulong sa'yo? Sabi niya, Ma'am, I realized nung tumanda na ako, na nakatulong yung therapy ko, nakatulong yung support system that comes from the family and the community, no? He went to a regular school where they were about 40 kids in a class. And yet, he was able to sustain it, no? So, and everybody was telling me at the time, tanggalin mo siya, no? Kailangan yan maliit na classroom, no? So, parang blessing na yun na nga, madami lang trabaho na sumunod, no? Therapy, so, nakikita ko nga blessed kayo. Dahil meron kang open communication sa iyong anak. And at the same time, being a SPED teacher has helped you also how to deal with your son. But of course, siyempre, kailangan pa rin natin as parents, patupad ang disiplina. How do you go about it? Very strict ako when it comes to the schooling, no? I do a very positive approach kasi tingin ko nga parang pag negative masyado ang dating, parang kasi deep thinker sila,
they're very sensitive. So pag negative ka sa kanya, dinidibdib talaga niya yun. Nare-reinforce Oo, din yung nare-reinforce negativity. din yung negativity. So parang ang ginagawa ko sa kanya, meron kaming, sinasabi nga niya yung parang meron kaming token system when he was younger. No? Color-coded token. Parang reward system. Reward system Oo. siya. Tapos meron din kaming color-coded lahat ng gamit niya. Sabi niya, tinanong ko siya, ano ba yung mga nakatulong sa'yo? Tapos yung therapy niya nga po. Pero as it is, yung mga ginagawa lang bilang magulang na sinisigurado mo na meron kang bookstore sa bahay, na pag medyo kasi nakakalimot siya di ba? Tapos yung consequences sa eskwela, no? Hindi ako hindi ko siya pinapalusot. Kunyari, may isang taon ho sa klase na madalas siya maging late, no? Dahil may problema ho sa tulog late sila matulog. So, sinabi ng teacher sa akin, oh ma'am, ADHD, okay lang, naiintindihan namin. Sabi ko, hindi, kailangan malaman niya yung consequences ng actions niya. Kung hindi siya gigising ng maaga, then, magkakaroon siya ng sad sleep o kung ano man yung consequence niyo. Kasi kung papabayaan mo natin yan, masasanay. So, diba? kailangan consistent. Consistent, firm, within boundaries. And I think, isa pong nakatulong talaga sa amin ay yung araw-araw talaga, kasi nahirapan mo siya magbasa ng bata. Ngayon ho, napakahilig niya magbasa. No? Pero, nung bata, we would read the Bible every night together. Bago kami matulog. So, importante rin yung spiritual. Importante ho. Ako, I will not importante yung alam niya na may fear of God siya. Importante po yun. Tsaka alam niya na may consequences yung actions niya. Pero ang ginagawa ko, kinakausap ko siya. Yun yung kinakausap ko, kami hong mag-asawa, at pati ho yung support system nga ng family. Na I had to explain to everyone yung condition ng anak ko. I had to explain to the school yung condition ng anak ko. Ilan po ba ang anak niyo? Nag-iisa lang po yan. Nag-iisa. Alright, doon po sa mga magulang, kasi sabi niyo, kailangan tama, kailangan consistent, kailangan somebody who knows the boundary. Well, of course, dahil teacher kayo, you're blessed with that. But I assume na meron po mga maling pag-handle no, ng ibang mga magulang. And I know it could get worse, di ba? Meron po ba kayong mga nabalitaan na somehow pwede nating mai-relate sa mga audience natin if they are similarly situated with having children who have ADHD? Yung abuse po, no? Like yung sinasaktan ho yung mga bata, meron ho tayong mga nababalitaan na ganyan. Yun pong deprivation of being able to be in a regular school or in the kind of intervention that is meant for him, no? So, kasi ang move ho ng society is that ang ADHD Society of the Philippines is gusto po namin na nasa regular school system sila. Kasi usually ho, ang kids that have ADHD have average to above average capability. So, bakit mo siya ilalagay sa isang special class, di ba? Para kung meron naman siyang opportunity to be able to be in a regular classroom. So, yun talaga ang move namin. Meron lang ho kasing iba na minsan nagkakaroon na sila ng what we call a comorbid disorder. Pag yun ho at meron na silang difficulty or let's say autism or ibang disorder that comes with the ADHD, yun ho yung medyo nahihirapan na. At the same time, kailangan po natin malaman kung tama yung intervention para dun sa estudyante. What kind of medical intervention? Is there more on taking drugs or mostly psychological? Although yung anak ko pa nga ho hindi po nakapaggamot, pero yung iba po kasi meron ho silang mga medications na binibigay. Ano po ito, pampakalma? Pampakalma po yata, no? And I think it's very important na monitored ho siya ng doktor, no? So, meron ho yung mga yung iba-ibang brand, no? And I think we have a few in the country already that's being used. Meron ho kasi very severe yung kanilang ADHD. And so, depende. Depende. And I wouldn't recommend it na parang narinig mo lang sa kaibigan mo o kamag-anak sa Amerika na nakakatulong, no? Sa akin po, sinasabi po namin palagi na pumunta kayo ng doktor. Kasi kailangan ho yan monitored talaga dahil let's say, kung kailan ginagamit, kung umaga, hapon, depende po yan. So, importanteng monitor the medication. Okay. Alam ko, meron kayong up-and-coming national conference at ADHD. Pwede kang manawagan.
in October 21 po to 22, meron po kaming conference. This will be in School of Design and Arts Theater, De La Salle College of St. Benilde. One of our ang title po nito ay Turning Disability into This Ability. And this is our 8th National Conference of the ADHD Society of the Philippines. Gusto namin imbitahin lahat po na mag-attend dahil madami po kaming mga speakers. One of a good friend of mine, Dr. Russell Barkley, will be doing a teleconference to be able to do a lecture for us. And isa ho sa mga pioneers talaga yan and one of the well-known speakers in the States. Siya ng ADHD. Parang ganun po sa Amerika. He does a lot of studies. So pinakiusapan ko siya kung pwede po siyang tumulong dito sa atin sa Pilipinas. No? So he was able to, he's part of this. Meron din tayo si Dr. Banaag, at iba pa hong mga developmental pediatrician, Dr. Di Malanta, madami pong mga... Kailan po ulit yan? This is in October 21 to 22 sa Benilde po, sa De La Salle Benilde, College of Benilde. Okay. Miss Jojo Nepomuceno, thank you for sharing your time with us and your experience. Thank you. I hope na marami pong natuto sa ating pinag-usapan. Lalo-lalo na yung mga taong ang kanilang mga anak ay nagkaroon po ng ADHD. Gusto ko lang ho i-share na sana po, wag ho mag-give up ang magulang. No? Kasi ako, I'm coming as a parent. No? Na wag ho tayo mag-give up. Mahirap siya and hindi ho it will always be hard. But, keep praying at saka importante po na magsumali po sa iba-ibang organisasyon para magkaroon ng support, pati kayong mga magulang. Thank you so much. At tutok lamang po kayo. Magbabalik po ang ating programang Agenda. Magandang ibahagi ang impormasyon tungkol sa ADHD dahil maaari pang tulungan ng mga magulang ang kanilang anak lalo na't kung matukoy ito sa batang edad pa lang. Sapagkat ang ADHD ay pwede pang bigyan ng lunas sa pamamagitan ng kaukulang treatment. Sa tulong ng mga tamang kaalaman ay mas makagagawa tayo ng mga tamang hakbang para kaharapin ang kondisyon ng ADHD. Higit pa sa mga treatment na kanilang kailangan, mas kailangan ng mga taong mayroong ADHD ang ating pangunawa at respeto sa kanilang kondisyon. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo sa ngalan ni Joel Villanueva. Ako po si Alex Tinsay dahil sa agendang ito, tayong lahat kasama, kaisa, may pakialam, higit sa lahat, may malasakit.